Paulit-ulit na lang kami nakakatanggap ng mga mensahe na nagsasabing patay na raw ang nawawala naming kapatid. Hindi namin alam kung ito ba'y isang biro, pananakot o may mas malalim na dahilan sa likod nito. Sir, yung nawawala mong kapatid nasa Bulacan kasi patay na siya. Sorry, ngayon ko lang nasabi. Meron namang nagsasabing kaya nakita ko nasa Zambales, muntik mabangga. Ang iba naman ganito ang sinasabi. Hi po bossing, nandito po kapatid niyo po sa Juluganit. Ang dami pong natatakot sa kanya. Kasi po lagi po namamato kapatid niyo po. Kahit po ako binabato dito po sa Juluganit, Tanza, Cavite, Aplaya. Pero kung biro lang ito, masyado na rin kayong malupit. Hindi nyo alam kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng aming pamilya. Wala pa ring linaw sa pagkawala ng aming mahal sa buhay. Tapos may gana pa kayong magpadala ng mensaheng lalong nagpapagulo sa aming isipan at damdamin. Ang bigat-bigat na nga ng sitwasyon namin, dinadagdagan pa ninyo ng takot at pag-aalala. Humihingi kami ng konkretong ebidensya kung totoo man ang mga sinasabi ninyo, pero wala kayong maipakita, puro lang kayo haka-haka at puro salita. Hindi pa kayo naaawa sa bawat mensaheng natatanggap namin, hindi namin alam kung dapat bang umasa o tuluyan ng mawalan ng pag-asa. Nakakabaliw ang hindi pagkakaalam, lalo na kung ang mga taong tila sinasadyang manira ng emosyon at pag-asa ng pamilya. Kung totoo ang sinasabi nyo, magsalita kayo ng maayos, magpakita kayo ng ebidensya. At kung ito naman ay isang biro, isang pananakot o isang paniling lang na gawi, mag-isip kayo, hindi biro ang buhay ng isang tao, hindi biro ang pagkawala at higit sa lahat, hindi biro ang sakit na dinadanas ng isang pamilyang nagluluksa sa kawalang katiyakan. Ano pangalan mo? Francisco? Nagarito ka talaga? Opo. Kung ano-ano na ang aming sinusubukan, mahanap lang namin na nawawala naming kapatid. Kahit ang tulong ng manggagamot, manghuhula at maging ng mananawa sa amin ang nilapitan. Mga manggamot kami idol, ituon mo yung atensyon mo sa mga taong grasa. Buhay pa kapatid mo, medyo nawawala na daw siya sa sarili, sana nakatulong. Meron namang nag-comment na ipa-Jay Costora ko daw. Sa mga hindi nakakakilala kay Jay Costora, si Jay Costora ay isang sikat na manghuhula sa social media at marami na rin siyang natulungang mga pamilya na naghahanap ang kanilang mga pamilyang nawawala. Pa-Jay Costura nyo po kuya para po malaman nyo kung asan po yung kapatid nyo. Kaya sinunod ko agad, wala naman siguro mawawala kung susubukan, malay natin baka magkatotoo. Kaso nga lang meron naging problema kasi agad siyang nanghingi ng bayad na halagang 5,000 para sa serbisyo niyang hula. Kaya hindi ko na lang tinuloy, sayang din ang pera kung wala ring katiyakan. Ginawa namin ito hindi dahil sa kami ay nawawala ng pananampalataya, kundi dahil labis ng pag-aalala at pagnanais naming malaman kung ano ang tunay niyang kalagayan habang siya ay wala sa aming tabi. Sa kabila ng lahat, hindi rin maiiwasan na may mga taong talagang sinasamantala ang pagkadesperado ng aming pamilya. May mga nagsasamantala sa aming kahinaan, nagbibigay ng maling impormasyon o humihingi ng kapalit ng wala namang katiyakan. Ano pangalan mo tayo? Rowin. Alin? Rowin. Pangalan mo, Rowin? Saan ka? Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isa lang talaga ang patuloy naming kinakapitan, ang gabay, awa at pagmamahal ng Panginoon. Siya lamang ang tunay naming sandigan upang ilayo siya sa mga kapamakan. Lubos din po ako nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na nagbibigay ng pag-asa, panalangin at informasyon. Kayo po ang nagbibigay sa akin ng tatag sa mga panahong hirap na kaming huminga sa bigat ng kalooban. Hotdog po na may itlog. At sa mga pamilyang hanggang ngayon ay patuloy pa rin naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay, ako pa'y kumakatok sa inyong mga puso. Tulungan po natin sila gaya ng pagtulong nyo po sa akin. Naway maging matatenga po tayo sa bawat isa. Sama-sama po nating hanapin at ipaglaban ang pag-asang muling makasama ang mga taong matagal nang nawawala. Ha? Gusto ko makain? Ito, magkain oh. Ito oh. Kain ka na ha. Bago matapos ang video na ito muna ang dagdag impormasyon sa kapatid kong nawawala. Halos mag-10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Ang sabi ng Biblia sa Psalm chapter 34 verse 18, ang Panginoon ang malapit sa mga pusong wasak
at inililigtas niya ang mga bagbag ang loob. Ito po ay isang paalala ng kahit sa gitna ng matinding lungkot at pagkalito, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng lakas sa puso nating pagod na at siya rin ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. Thank you, Lord, for all you've done, for the battles you have won.